to start and right on cue. Waiting for game number 1 to start and right on cue. Simulan na natin to. It's AP BREN kontra sa TNC Pro Team. The Bees are looking to make this 2 straight, and TNC nag-aabang ng kanilang unang panalo sa Season 17. And again, we're talking about AP BREN. If they manage to get this win 2-0 against TNC, they're gonna be on top of the standings for week number 1. So yun yung inaay ng mga Bees, and for TNC, ang inaay naman nila yung revenge, yung panalo this week because they went off losing against Aurora PH last time. Looking at this early game status, it was clearly as expected. Yes, expected. Magiging tahimik. Pero yung mid lane duo ng TNC na sinadjust natin ay dapat ipanalo nila laban sa AP BREN. Nararamdaman natin kahit paano. Sa first wave, hindi masyado, but they did allow Lancy to get level 2 easily. Ngayon, itong kalid ni Chakno, siya naman yung kailangan maging aktibo at maghanap ng control dito sa may river. So far, so good. Dahil nakukuha nila yung aggression na gusto nilang mangyari. Pokes coming from Chakno, frozen moment. Kaso nga lang nalow na at nagdasal na lang din si Chakno para makatakas. Still no casualties from both. Yeah, that's the benefit of having, you know, a heal as your skill. Di mo kailangan gumamit ng flicker, and that would be enough to at least get him na mag-regroup ng konti para makapalag sila in that first turtle. No use of battle spells just yet for either of our two teams. Inaintay talaga nila yung unang pagong para masimulan na yung laban kung sisimulan nila. Wala pa naman din dahil si Zaida ay sumubok lang na tumansya doon sa mid lane but then went off to that green camp sa Lizard. Aagawan ng bahagya itong si James Pangs. He is ahead of levels at titignan din ni X-Nova yung mga posibilidad na pwedeng gawin ng TNC na pipigil yung gusto nilang plano. Interestingly, yung Marcel dito ay hindi ka anong nag-check. Actually, kung when we consider everything, this is still a slow take mula dito sa TNC. And they have allowed KLVJ to get level 4, level 4 na rin dito si Aqua. Oop, papasok si James. Andun yung Soul Sever. Onti yung buhay at makukuha pa rin niya yung turtle. And hindi pa tapos yung laban kasi si Zaida ay kukuha ng trade pero kapalit lang din ang buhay niya. Chakno flickering out para di na mamatay. That's 2 for 1 pero turtle hawak ng mga beasts. Buhay para sa buhay pero ang mga bubuyog ang nakakuha ng pagong. And it's because of how they dodged itong si Trimar. Trimar had to pop yung kanyang flicker at nailagan siya dito ng James Pax. James Pax, napakatalas din ng kanyang retry. Of course, Soul Sever and the Retribution, napakagandang combo onto the Suyu. Even na Fredrin na traditionally ay maganda yung combo with the Retribution gamit yung first kill o kaya naman yung ultimate, it should be enough. Yun nga lang, napigilan yung unang talo doon ni Trimar. He had to pop the flicker and James Max, nagkaroon siya ng leeway doon. At maganda nga naman yung pag-counter with Lancy's ultimate. Kaso nga lang, nakapiglas na yung mga members ng AP BREN. Again, backtrack lang tayo ng konti. That's the benefit of having yung Suyu in terms of the draft nung naipakita na yung Fredrin. Kasi kaya nga na nabanggit mo, Wolf, the Fredrin is really one of those heroes na maganda ang objective takes. Pero kung sakali, iba ang plano ng AP BREN sapagkat si Benny Cutie ang sinubukang patayin pero buhay pa rin naman at hindi siya tatamaan, hindi mahahabol. Nandyan din si Nova para pigilan yung punta ni Chakno at possible na mamatay pa doon si Benny Cutie. At na-denial pa nila ng isang gold card doon si Benny Cutie. That's gonna be difficult para sa isang carry. Sa ngayon, nakakalamang na ng 300 gold. Etong Harit, coming out from Shizu, it might not seem much, but in this stage of the game, napakalaking bagay na yan. Kaya ito, kakaunter agad ng TNC with 4 of their members to the bottom lane. Shizu, you're gonna have to wait for it. Kaso nandyan yung Zaman Force at ginamit na para makadash ng 3 beses, 4! At hindi pa rin siya mamamatay. Nag-moonwalk palabas si Shizu kontra sa TNC. The Phoenix Army's not gonna get him today. Oh, and if you're just here sa venue natin, ramdam ang intensity ng crowd natin. It's the Phoenix Army versus the Bees. Grabe, ganda ng commuting nakikita natin dito. Ibang klase rin kasi, kaso nga lang si Aqua ay napagamit na ng kanyang Terrify combo. Pumunta kay Chakno, dinasadan lang at niluhuran. Pero tuloy pa rin ang pag-agawan. Dalawang river manipulation na nakikita sa harapan. Pero si Zaida, sa kanya mapupunta ang objective. KLVJ in the middle. Kaso nga lang atras papalayo. At wala nang mangyayaring gulo. Turtle lang ang makukuha. No casualties para sa TNC and the Phoenix gets their turtle. Napakaganda para sa TNC noon kasi may konting push na nangyari dun sa may bottom lane na nakapag-recover sila when it comes to the gold. And the fact na wala namatay sa kanila despite all of the explosions from both teams, it means na makakapag-equalize at makakahabol dito si Zaida after niyang mamatay. Still, they will have to race against a Suyu na napakabilis din na mag-farm.
laking bagay din kasi nung non-conversion na nangyari para sa AP BREN nung sinusubukan nila nakitilin yung buhay ni Benny QT sa baba. Hindi sila nakahanap ng kill. They've exhausted most of their skills. And at dahil doon, nagkaroon ng window yung TNC para makakuha ng pagong. But still, AP BREN leading by 1.1k in terms of the gold lead. And there are some advantages na pwede nilang gawin kahit na-lose nila or naitalo nila yung pagong na yun. Ooh. Actually, may kakaiba pala. Pansinin mo dito, nag-prioritize ng Sky Piercer itong si James Panks. That's why I felt na parang hindi masyadong kumaagat yung mga paghiwa niya dito kanina dun sa second turtle natin. Yun pala yung dahilan. And this will mean na babagal ng kaunti yung tempo dito para sa AP BREN. Yun nga yung parang nararamdaman ko kanina pa. Na even for TNC, gusto nilang pabagalin, yes. They want to scale up the carry. But this time, X-Nova nakatingin sa tatlo. Pinicturean niya lang, tapos umalis din. Pero hindi nag-smile. So, no captures taken as of the moment. Si Chapno may plano. Raging Bumitaw din Sandstorm. ng skill. So, that's at least 2 ultimates na wala dito sa TNC. Wala yung magagandang skills for team fight. No RWM and no even Raging Sandstorm. And maybe this time, si Nova naman ang susubok na gumawa ng play. But then again, kakalas pa rin yung dalawang teams at mukhang yung turtle na lang ang pupuntahan. Preno kung preno eh. You know, this is very different dun sa nakita nating ibang mga laban nila. Pero meron nagabang Nova with a stun, not gonna happen. Again, sa pagong sila palaging magkikita. No Raging Sandstorm and no Eve Box. This is difficult for TNC. This time, X-Nova, dun sa likuran, talagang dinadive na dun din naman si KLVJ with that flicker. Kaso nga lang naiipit sa pagongan na iba, pero nakuha pa rin ni Zaida. Naagaw niya sa AP BREN. And this time, lalaban na muli. Nandiyan yung inagaw na RWM, pero si Chaknu may plano. Raging Sandstorm sa mukha ni Aqua, pero low na rin ang mga buhay. Chaknu goes down. That's 1 to 2. At hindi pa tapos kasi si Trimari lumalaban pa sa tatlo. Pero sabi ni Chase Lance, I get a double. Kaya ako nag-Sky Piercer para maaga yung stocks ko. Pero yung dalawa sa gitna, pinipigilan na ni Aqua. May taunt na naiwasan. KLVJ going in. Pero sumunod ng mga shuriken at aatras na rin. That's a gold laner na naibawas para sa tatlo. TNC may have gotten the objective pero maraming nawala sa kanila. Yeah, and that is 2 stacks para dito sa pagsugal ni James Panks to prioritize this Sky Piercer. Nakakatakot na yun yung gawin. Never try that at home, kids. Pero naging successful naman, fortunately, para sa AP BREN. And interestingly, ang TNC nag-transition dun sa may gitna. Not respecting yung wave clear ng side ng AP BREN dahil doon nawalan sila ng isang orange buff at biglang yumaman ng matindi itong si James Panks at 5.5k kumpara sa 3.9k ni Zaida. Again, yung turn na ginawa ng AP BREN doon sa Turtle Pit has really made so much significance para sa kanila para makuha yung kalamangan na ibinabanggit nga kanina nitong si Wolf. Now, TNC is gonna have to make a move. They did get the turtle. They have 2 objectives in their lane. They've also gotten a turret, pero tablado din naman sila. Pagdating doon sa pagpapatumba, pero dito naman si Shizu. Napigilan ni Nova yung gustong gawin ni Chaknu. May kumonect ang Raging Sandstorm, yes. Pero dahil nga dun sa value ng Marcel, napipigilan yung mga gusto nilang gawin. You can see the presence of this Marcel na medyo nagsasnowball na ngayon with the Thunder Belt. Di natin alam exactly kung ilan yung stacks niya, but yun see kung gaano ka-aktibo itong si X-Nova at kung gaano na rin kakunat siya kapag umaharap. Was only 1 death for him, and with this flicker, it will allow him to go for those initiations. Ngayon, dito na natin makikita sa ating First Lord kung saan ang TNC ay nakakaramdam na pwede silang pumalag. They have their ultimates available din. Kung paano nila ika-counter itong Marcel na meron ng Oracle. At itong si Nova ay nasa spotlight. 10 times out of 10 siya ang laging unang nagpapakita, and it leaves TNC wondering nasan ba yung iba pa, paano sila pupwesto dito sa pinakaunang Lord ng ating laban. Zaida still getting his objectives and now he's very much ready para pumalag at magtuloy-tuloy, but Shaknu and the others still regrouping. Naghahanap ng tiyempo at tamang ruta papunta doon sa Lord. Alam mong action cam yung dala ni Nova eh. hindi SLR. Uma-action talaga kasi kahit tumatakbo, kaya niyang picturean. Nandyan yung golden hour. Pero wala namang tinamaan. There's a wasted ult mula kay Marcel ni Nova. At ngayon lalapag ang TNC doon sa may bandang Lord. Nandyan pa rin si Nova at nagpapakita doon sa harap mismo ng TNC. Pero again, they are stalling this objective. It's an interesting usage of the golden hour at pwede siyang i-punish ngayon ng TNC. And ang understanding ko doon is nag-start na kasi sila
Naku, ayan na yung pasok kasi wala ka ng golden hour. Ikaw na yung uunahin ng TNC. No more roamer from AP BREN. Pero mukha namang walang problema dahil pumapalag pa rin. Hawak nila yung Lord. Nandyan din na si James Pangs, KLVJ on the front line. Sasama rin si Shizu pero nandun pa sa may bandang kanan. Ngayon yung apat na miyembro ng TNC ay nandun pa rin hinahawakan. 12k HP on this Lord. Pero unti-unti lang, binabawas-bawasan, binibitaw-bitawan. At ngayon, susubukan ng pumasok kasi si KLVJ. Pumasok na James Sparks will secure the objective. Down low na si KLVJ at hinahabol ng mga members ng TNC. Flicker mula dito kay Trimar at makukuha niya yung buhay ng dalawa ng Shizu and KLVJ falling down. They may get the Lord but in expense of 2 lives mula sa AP BREN. Sa AP BREN napunta ang Lord pero may ambush na sumunod para sa TNC. The Golden Hour ay gagamitin pero hindi naman nila magagamit para kumitil ng buhay. Both teams got what they wanted pero may Lord na humakbang sa gitna. Of course, that is not the best trade para dito sa AP BREN. Pero the fact na nakalaban pa rin sila kahit -1 sila noon, with a stun retry na maganda ang kanilang pinakita para makuha yung Lord. They have secured that. However, the team fight really went well para sa TNC. Kahit pa nakuhaan sila ng Lord, nahiruhan pa nila ang mga members ng AP BREN with Trimar leading the charge, countering the fact na walang golden hour para ma-kontra yung kanilang dive composition. When we were talking about the dive composition na pwedeng kontrahin ng AP BREN, si Marcel yung nasa gitna nung pang-kontra na yon at nakita naman natin without the Marcel, the dive from TNC will definitely happen. Alam na kasi nila na yun lang yung way ng AP BREN para pigilan yung pagsugod ng lineup na meron sila. And because of Trimar using also that flicker to reach itong si KLVJ na parang kung babalikan natin yung moment na yun, ang hirap nang abutin kasi ang layo niya. And melee pa yung humahabol. But because of that, they were able to kind of even out the trade at ang bilis lang din nila na-burst yung Lord. Napakahirap ng sitwasyon na ito for both of the teams. For TNC, kailangan nilang mapigwasan itong si Nova kasi kung hindi nila gagawin yun, mahihirapan sila na makapag-engage. But for AP BREN, there's just a ton of damage, especially at this point of the game para sa TNC Pro Team na kailangan nilang alalahanin. So kung meron mang pwesto, I think this is where the king comes in. This is where KLVJ is gonna be as important pagkatapos ng golden hour. There needs to be that Alice coming up to initiate. And so far, yung talas nitong AP BREN ay nandito kay James Pangs at 9.4k gold. Pinakamataas dito sa ating mapa. Bigla na lang may Queen Swings out of nowhere. And fortunately para dito sa TNC, matagal pa naman yung Lord. So kahit pa malaki itong lamang na itong si Suyu, pwede pa silang makakuha ng enough na time para makakuha ng 4th item itong si Kari. Eventually, a 3rd defensive item para kay Zaida. And hopefully, another item dito para kay Trimar. Yun yan lang, si Trimar actually siya yung maganda yung buhay dito with 3 items kumpara sa 2 items pa lang ni Alice. Oh, that's 41 stacks ng Thunderbelt sa kamay ni Nova. Yun na pala. Medyo marami-rami na at mayabong. Marami naman yung film. Maraming naman yung film, men. Abot naman. Nakahanda na rin yung mga power bank. Pwede. Hindi maubusan ng baterya. Di ba ubusan ng baterya? Tapos yung mga plastic na ginagamit sa tubig, pang underwater. As in, waterproof. Plakado itong si Nova as we speak. Oo, sure, namatay siya ng 2 beses, but TNC will have to kill him for a 3rd time kung gusto nila makapag-initiate kasi in, out lang siya ng patuloy-tuloy if he's not handled and taken care of. Para siya yung mga sa mga tourist spot sa Pilipinas, yung gumagalaw-galaw na ng camera. Ganun yung ginagawa niya. Human drone, mga human drone. Mga human drone. Mga kasi human drone. Ulit-ulit lang niyang ginagawa and maybe also because of that quantum charge, yung bilis niyang maglakad, yung ganyan, no? Ulit-ulit lang, tingin-tingin lang, okay, smile ka dyan, nak. Kasi hawak niya ang pick. At ngayon, pipicturean niya na naman ang iba sa mga manlalaro dito ng TNC pero hindi lang basta pick yung hawak niya, baka ice pick din. Lagpas kalahati na yung buhay ng Lord. 10k HP onto this Lord, 9k, 9.57, 6 at makukuha ni Zaida yun. Tapos dire-diretso ng clash at habol. Lumalagapak yung buhay ng TNC pababa. Pero nandito na yung clapback. Nandyan na rin si Benny Cutie to do that front to back. James? Pero si James Pangs ay pumasok na medyo natiligado pero double kill at hindi na mabubuhay pa yung 2 miyembro. Akala natin delikado pero buhay and triple kill. That's the man with a million moves and now si Zaida ang iniipit at hinahabol ng AP BREN with Shizu and Aqua. Masakit yung palo ng Appraiser's Wrath pero hindi yun enough para patayin yung Harriet. But AP BREN 3-1 plus the Lord. Just when you thought
that TNC has got it dahil nakuha nila yung Lord. Pinusuan ng tao na may 1 milyong galaw. James Pax with a triple. And that was such a great play. Definitely pasok yan sa highlight reels na naman. Kasi instead na magpagulo siya dun sa nasa harap niya, iniskip niya eh. Ginamit niya talaga yung dash dito na napakalayo na nangaabot para makuha yung likuran kung saan naka-double kill agad siya. And then the punishment on to Chakno on this Khalid. This game started to be a very quiet game, pero yung explosive na Lord Dances na nakita natin, napakaganda. Zaita was just level 14 when that happened. Talagang gaguhit na lang at makakakuha na niya siyang level 15. Saktong-sakto nung napaload na yung Lord. He got the level 15 retribution with the Appraiser's Wrath. And we can see it through the replay. Tama. Ay no, 14 pa lang. Ay pero ito eventually, pinuntahan na lang niya yung nasa likod. Iniskip na si Benny Cutie doon. Dinouble jablo ni James Punks tapos biglang katon. Ganun lang yung ginawa and hindi lang yun eh. Even yung galaw ng AP BREN, nung nalaman nila na okay, low na rin itong si James Punks, kailangan natin supportahan kung ano man yung gagawin niyan. Eh yun yung pinakamahalaga for AP BREN. Even if yung man with a million moves, yung gumagalaw mag-isa para sa sarili niya, alam ng AP BREN yung gagawin kapag gumagalaw na siya. Oh, this game. Again, boys, game 1 pa lang tayo. We're already starting to see some moves like this. AP BREN still holding on to a 2.2k gold lead, but you also have to applaud TNC. Zaita getting major objectives over the last 3 to 5 minutes. Nakukuha nila yon para hindi talaga makapag-build ang beast ng momentum completely. Looking at the items right now, a few more is needed para sa full builds ng dalawa, but we're already 16 minutes in. Hindi rin kinakaya talaga nung sustain ng TNC yung ginagawa neto ni James Punks. And even yung paulit-ulit na pagtingin ni Nova sa mga bushes, pag-picture niya kay Chakno, kumbaga parang alam niya lahat kung saan pupunta at pinipigilan niya pa kung ano yung gustong rotation na gawin. And that speaks a lot for AP BREN kasi yung vision game nila sobrang taas. Meanwhile for TNC, siya lang yung nakikita. But here comes Raging Sandstorm, papasok, may RWM pangasawa pero buhay! Pa rin si Aqua! Nandito na yung pag-gante ng AP BREN. Napicturean na Golden R si Chakno doon sa gitna. Si Trimar tumikit para di siya madamajan pero nandun yung first kill ng Harit ni Shizu. Mamamatay pa rin yung Lapu-Lapu and it's 5v4 now. May Lord na paparating at pwedeng kunin ng dalawang kupunan. Again, that's 3 heroes low para sa AP BREN. Will TNC use this for time? Unfortunately, hindi nila kaya kasi naspatan sila dito ni Xnova. Wow. Napipigilan at nabibigyan ng atensyon na ang ginawa lang dito ng AP BREN after that fake-off is just to get out of there. Trimar is such an important piece para sa dive comp ng TNC. Ang ganda rin ng ginagawa ni Nova. Kapag nag-dive yung TNC, gagamitan niya at threaten the golden hour si Benny Cutie so hindi makapronta or damage itong si Benny Cutie kasi pwede siyang papigilan. Ayun na! May ulti doon na magagamitin para patayin si Lancy. Another golden hour para di makapwesta si Benny Cutie. Tapos may kasunod! May follow-up damage na po para take. Pagtapos ng duration, Chakno's gonna go down as well. 3-man down from TNC. Humahabol pa ang AP BREN. It's James Punks on the front line. 4-man on the mid lane. At hindi na kailangan pa magdasal sa Panginoon ang Land of Dawn. They want to finish. They want to end this game. Boy, si Benny Cutie at nandyan at atras ang AP BREN. Meron silang Phoenix Army na na-corner. AP BREN getting one near the river. 3 buhay ang kanilang pinabagsak. Walang nakapaligid sa Lord Pit kundi ang bees. It's all blue in the river and AP BREN will be taking this Lord for themselves. Picture mula kay Xnova. Controlling si Trimar. Sinabi natin kung gaano ka-importante dun sa pick-off nitong AP BREN, yung ginawa ni Xnova against Benny Cutie to zone him out. It did not connect the first time but that resulted to a kill to Chakno. The second time, bago magkaroon ng teamfight, nahanap ulit ni Xnova etong si Benny Cutie mismo. And they opted to go for Zaida first. Parang na-isolate si Zaida sa likod. Frozen yung mga kampi niya. Tapos siya yung naiwan dun sa box ni Aqua. What a well-placed ultimate golden hour from Xnova. Pero ngayon, 5 sila, nakapaligid, nakabantay. Kaya ba nilang sumabay sa AP BREN na ngayon ay susubok na umatake? Tinatag na ang Zavan Force at nagsisimula na ang AP BREN na gawin at kuhanin ang mga tore. Si Zaida at si Trimarin na iipit na i-burst down yung Lord at dumipetsa sa base. Ngayon yung 5 miyembro ng AP BREN ay aatras muna at di nila mamadaliin kung ano man yung gusto nilang gawin. Pero fake back lang pala kasi ngayon babalik pa rin. Ngayon yung 5 at dyan si KBJ on the front line. Pero naharang din sila
James Punks doon sa likod. Another sound for sa ginamit ni Wow. Jisoo. Tinasagan lang ni Chakno. No more immortality. Popping that from Chakno. Pero buhay makakatakas with the flicker. Zaida with a crucial taunt. Wow! At naatrasin. What a good defense. Oh! Pero hindi. Sabi ni Trimar, hindi pa ako tapos. Flickering in. Bravest fighter para kunin at kidilin ang buhay ni Aqua. Kung si Trimar ang nawala kanina nung Lord Fight, siya ang mangunguna ngayon. Defense complete for the Phoenix Army. And that was an overextension mula sa AP BREN na napunish naman ng mga members ng TNC. Nung tumalon doon si KLVJ, na-stun agad siya. Kaya hindi na kompleto ng AP BREN yung kanilang plano. But Nova, ang ganda nung nakikita ko na dito na usage niya ng ultimate eh. Hindi niya ginagamit yung Golden Hour to set up dun sa mga gusto nilang kitilin. Pinipigilan niya yung susuporta dun sa gusto nilang patayin. So it's like, kung may front to back dito na gustong gawin ang side ng TNC, yung nasa likod nila na pwedeng sumuporta kay Zaida, gagamitan ng Golden Hour, tapos si Zaida or kung si Chakmo man yung nasa harap, yun yung pagtitripan nila. So pag nagpicture si Nova, hindi nakapokus sa nasa harap, Ganun nga, sa likod. sa likod. Rear view camera, pre. Oo. Kumbaga, ito yung mga times na blurred yung subject, pero Yung predicate. iba yan, background. Mali. Background. Yung background, Yung background. yung malinaw. Oh, ito yung cameraman na gusto ng mga photo bomber. Nako, ang daming mga nagpipicture ng ganyan. Yung tao ang labo. Pero hindi kasing labo ng laban na to kasi malinaw pa sa sabaw ng Bigas. big... Ha? Isa po Di yung bigas? malinaw yun. Meron. Hindi rin malinaw yun. Pero sige, malinaw pa rin yung punto na itong dalawang teams na to are still having some offensive moments in this game. TNC, nakadepensa sila. AP BREN, nakapagpabagsak na ng dalawang inhibitors. The Lord is already at 60, 50%. Aabante ng bahagya ang TNC pero si Aqua, Nova, naghihintay para kay Lancy at sa ibang members ng TNC na makapasok. And the reset is gonna happen to just 75% of the health. Ngayon nahahawakan muli ng AP BREN. Sinusubukan na matahin kung nasaan ang members ng TNC. It's KLBJ and Nova. Golden Hour. Walang re-retry. Pinapress down yung Lord. What a perfect play mula sa AP BREN. Pero sabi ng TNC, kami hahabol din. RWM nandyan. Raining Sassum connecting into 3. Shot to win a setup. Pero nandyan yung counter set mula kay Kel. Big J. At hindi ngayon makakuha ng kill ng TNC. But here comes James Punks. Sasakasaan pa isa-isa. Pero sabi ni Bian, Benny Cutie, ako naman. Pero sabi muli ni James Punks, ako ulit. Hindi siya mapipigilan pa. 4 men down from TNC. My Lord, ang AB BREN. Isa lang ang nawala. Si James Punks lang yon. Pinigilan pa ni Nova na makauwi ng tuluyan itong si Trimar. Yung Lord sa gitna, 4 na miyembro ang kasama. Muling gustong tapusin ng AB BREN ang laban. And it's seconds away from securing the first blood dito sa serye na to.